Na-experience mo na ba yung feeling na kahit na employed ka, may pinagkakakitaan ka, may sideline ka, may racket ka, o may sinisimulan mong negosyo, meron kang gano'n. Pero hindi mo nararamdaman na yung perang pinagkakitaan mo ay may halaga o hindi mo man lang ma-enjoy yung kaperahan mo dahil palaging feeling kapos. Palaging feeling na, konti lang yung pera mo. Hindi lang konti, hindi lang siya kapos, kundi nakikita mo yung mga kakilala mo, yung mga ibang mo ay nakakabili ng sasakyan, nakakabili ng bahay at lupa at nakakabakasyon. Pero bakit ikaw, ginagawa mo naman yung best mo, employed ka naman, ginagalingan mo naman sa trabaho, pero palaging kapos, parang yung perang pinagkakitaan mo ay palaging kulang. Hindi kasi ibig sabihin na ma-employed ka o hindi ibig sabihin na ginagawa mo yung best mo. It doesn't equate sa purchasing power na meron ka. At ang purchasing power na yan ay pag-uusapan natin sa video na 'to. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. 4 years ang experience ko sa US, bookkeeping. At ang ginagawa ko basically ay ako ang nag-o-oversee at nagma-manage ng mga financial records ng mga taga-ibang bansa, mga taga-US basically. Yan ang ginagawa ko sa 4 na taon. Pero sa page na 'to pag-uusapan natin 'no, ito yung page kung saan nilalabas ko yung mga ideas ko when it comes to public insights. So lahat ng mga nangyayari sa ating bansa o internationally, ta-try nating himay-himayin at maintindihan natin 'yan. At sa pag-uusapan nga natin ngayon, ang tinatawag nating purchasing power. Okay, game. Ano nga ba yung purchasing power? In simple terms, ang purchasing power lang naman ay yung kakayanan mong bumili. Yun lang, walang iba. Kung nabibili mo ba yung gusto mo o hindi mo ba nabibili yung gusto mo. Yun yung purchasing power mo as a tao. Now, bakit mahalaga ang purchasing power? Ang purchasing power kasi, ito yung nagdidikta sa kung ano yung klaseng mga tao ang nasa isang komunidad. Case to case basis, ganito. Hindi kasi ibig sabihin na may trabaho ang isang komunidad, may trabaho ang isang community, may kakayanan din silang bumili ng kanilang gusto. Ganito yung senaryo. For example, kumikita ka ng ₱500 per day sa tinatrabahuan mo. Tapos yung purchasing power mo ay ganito, imaginin mo na lang. 'Pag bibili ka ng cake ngayon, mahirap ng maghanap ng 300, 400, yung dedication cake ka. Isipin mo na lang, 8 oras ka nagtrabaho, tapos yung 8 oras na yun ay katumbas lang pala ng isang cake. Parang pang isang araw mong trinabaho sa isang dedication cake for celebration sa kamag-anak mo o sa sarili mo. Gano'n kaikli yung purchasing power mo. Imaginin niyo na lang. At for example, 500 ang ano mo, 500 yung kinikita mo sa isang araw. Tapos ganito pa, yung pangkain mo, 100 per meal. Example lang 'to, So, sa 300 dahil 3 beses ka kumain sa isang araw, 300, 200 na lang yung natira mo. Gano'n kaikli at gano'n grabe kanipis yung purchasing power mo. Imagine niyo na lang. Now, may kukuwento ko sa inyo. Na-experience ko na sa 4 na taon kong nag-e-explore sa aking career, na-experience ko na ang trabaho ng below minimum, minimum wage, at yung above minimum wage. Na-experience ko na 'yan. So, basically, nagle-level up yung in the past 'no, nagle-level up yung purchasing power ko. Kasi nung nagtatrabaho pa ako sa banana chips factory, napaka-below minimum talaga kahit magtrabaho ka ng sobrang, 8 hours, walang overtime, kasi parang productivity based siya. So, kung ano yung na-produce niyo, yun yung magiging income niyo, porsiyento nun. So, below minimum talaga. Yung purchasing ko napakanipis, kahit pangkain, mag-cup noodles ka na lang para makatipid ka, mag-canton ka na lang para makatipid ka, magdilata ka na lang para makatipid ka. Gano'n kanipis yung purchasing power ko. Kahit kami lahat do'n, may mga trabaho, kaming lahat din nagtitipid. At nung na-experience ko din yung minimum wage, sakto lang din 'no, nakakakain na ng Jollibee,
nakakain na ng mga fast food, tsaka may paki-cake na rin paminsan-minsan at hindi din nabibili yung gusto ko kasi may bills na. So, parang medyo okey yung purchasing power. Pero 'pag may mga utang, negative talaga. Parang nagtatrabaho ka na lang para bayaran yung utang. Now, nung na-experience ko ang above minimum wage, ay medyo dun na ako nagsi-Starbucks, 'no, nakaka-experience ako ng Starbucks, nakakalabas na ako kung kailan ko gustong lumabas, medyo nalilibre ko na yung gusto kong ilibre at nabibili ko na rin yung paminsan-minsan yung mga gusto ko. May mga parcel na ako nun, pambayad din ng bills. Pero hindi siya to the point na makakabili ka ng motor, makakabili ka ng sasakyan, hindi gano'n. Pero medyo okey yung buhay, nakakabayad ng renta, kuryente, internet, lahat. Medyo nababayaran yung bills. Now, ang na-realize ko, ang purchasing power ay napakaimportante. Kasi hindi porket yung isang siyudad ay maraming Jollibee, maraming fast food, maraming mga restaurant, kapag lahat 'yan sila naka-minimum wage, yung mga empleyado, hindi pa rin magiging productive at hindi pa rin magiging uusbong yung isang siyudad. Bakit? Kasi in order for a community para umusbong, dapat malakas yung purchasing power ng isang lugar. Dapat malaki yung sahod nila, malaki yung income nila, at may pambili yung tao kasi gano'n lang naman gumagana ang ekonomiya, 'di ba? May producer at may consumer. Eh, kung consumer walang pambili sa mga produkto ng producer, eh, anong mapo-produce ng producer? So, kailangan maging malakas yung isang maging malakas yung, purchasing power ng isang community. Now, yun nga ang sinasabi ko, hindi porket ang daming malls, ang daming fast food, ang daming mga hotels, pero yung mga empleyado niyo diyan naka-minimum wage, napakanipis pa rin ng purchasing power nila at hindi uusbong isang siyudad kapag naka-ano, lahat tayo minimum wage, lahat tayo ay, um, ikli yung purchasing power. Now, ito yung gusto kong itumbok ngayong sa video na 'to. Paano ba ako nakatagos sa senaryo na from below minimum hanggang naging minimum at nakatagos ako sa isang sitwasyon na nakatagos ako sa more than minimum. Paano ako nakatagos dun? Ito yung kwento din diyan. Now, dahil freelance bookkeeper ako, nung mga una kong mga na-try na mga trabaho ay siyempre yung banana chip factory ako banana chip factory, staff ako dun. So, below minimum yon. Tsaka yung naging ano ko, yung naging minimum is office-based na ano, na admin ako nun. Tapos nung na-try ko lang na magkaroon ng above minimum na job, it's because yung trabahong pinagtatrabahuan kong company is a US-based company. Nakuha niyo yung punto, medyo nakuha niyo na? Explain ko sa inyo. Ang na-realize ko lang sa buong career ko ay masyadong mahirap, masyadong mahirap magkaroon ng isang ekonomiya, no, yung isang lugar na above minimum kapag lahat 'yan ay Filipino-based company. Medyo na-gets niyo ba? Umusbong lang 'no, umusbong lang ang suweldo ko nung nakapagtrabaho ako sa isang US-based company. Lowball 'yun, considerable kung ibe-base natin yung salary base sa US talaga. Pero 'pag ikukumpara mo yung salary ko sa tipikal na minimum wage sa ating bansa, sobrang napakalayo ng agwat. Sobrang napakalayo ng agwat. And it makes me someone na nabibili yung gusto ko. Hindi man to the point na yumaman ako, pero na-experience ko ang feeling na ano yung feeling ng above minimum wage. Ano above minimum wage? Napansin niyo ang ating bansa, 'no, BGC, Cebu.
Davao City, Manila, yung mga siyudad na magkakaroon ng IT park, BPO, IT park, yung mga agencies, outsourcing companies, BPO companies. Sila yung mga kumpanya o sila yung mga lugar na do'n namumuno o do'n nagko-concentrate yung mga US-based company, yung mga ibang bansa na company na nag-a-outsource ng manpower dito sa ating bansa. Pansinin niyo yung mga lugar na yun, napakayaman. Pansinin niyo yung mga lugar na yun, sobrang daming restaurant na luxury, yung BGC, ang daming mahal diyan na restaurant. Pero afford ng mga tao. Bakit? Malakas nga ang purchasing power nila at yun ang gusto kong itumbok sa inyo. Ang purchasing power ay napakaimportante para umusbong ang isang bansa. Minsan ang mga kapitalista, minsan ang mga negosyante, sila din ang mismong nagpapahirap sa isang community. Bakit? Kasi hindi aangat ang isang buhay ng isang empleyado kung ang purchasing power niya ay onti. Kahit anong financial management mo niyan, kahit anong budget mo niyan, kapag yung mismong ekonomiya, kapag mismong komunidad ay napakaikli ng purchasing power, mahirap talagang makatagos, mahirap talagang maging komportable sa buhay at mahirap talagang, ah, makalusot ka sa kung anong kahirapan ang meron ka ngayon. Purchasing power 'yan. At gusto kong pamulatin kayo sa sitwasyon na may sitwasyon na may pag-asa pa kung paano magkakaroon ng mataas na purchasing power ang buong bansang Pilipinas. At ano 'yun? Alam niyo ba sa constitution natin, 60-40 ang ang positioning natin when it comes to foreign direct investors, foreign, FDI, foreign direct investors. Anong ibig sabihin nun? Ang konstitusyon na 'yan, ang batas na 'yan, 'yan ang batas na kailangan 40% lang ang puwedeng pagmay-ari o equity ng foreign investor para lahat ng mga kumpanya dito sa ating bansa ay maging Filipino lang talaga, Filipino-based. Kasi 60 mas malaki yung equity na magiging Pilipino. Na yun nga ang problema, hindi lahat ng Pilipino ay naka-recover pa at hindi lahat ng Pilipino ay negosyante. At aminin man natin o sa hindi, it doesn't change the fact that it's the we need actual foreign direct investors for us to have a higher standard of purchasing power. Hindi mo magagawa 'yan. Filipino made lahat, imposible. Bakit umusbong yung China? Bakit umusbong yung Singapore? It's because natanggap na nila na kailangan ng ekonomiya ng foreign direct investors. Kailangan mag-invest ng mga makapangyarihang bansa dito sa mahirap na bansa para umusbong yung purchasing power ng ating bansa. Kapag uusbong na kasi ang purchasing power ng isang bansa, naniniwala ako na magiging negosyante din yan lahat, na mag-i-invest din yan sa knowledge, financial literacy, magiging edukado silang tao. Kasi may pang-afford na sila sa education, may pang-afford na sila sa kanilang bilhin. At magiging matalino sila at talagang alam na nila ang ginagawa nila at magiging intellectual sila. Gano'n kaimportante ang purchasing power. Kaya nakakagalit kung ang sariling namumuno sa community ay nagsitayuan ng mall, nagsitayuan ng fast food. Pinarami lang nilang mahirap sa bansa. Umikli nga siguro yung employment rate, pero hindi naman naging makapangyarihan o hindi naman nabigyan ng komportableng buhay ang mga tao. Purchasing power ang solusyon. At para makamit yan, magsitayo tayo ng maraming opportunity, aralin natin ang ekonomiya, maging negosyante tayo itself, aralin natin yung paano gumagana yung mundo. At this economy should accept mas higher percentage of ownership, equity owned
companies dito sa Pilipinas. Yun lang.